Ito pong si Senator Dante Marcoleta ay posibleng arestuhin na raw, no? Sa mga susunod na araw. At ayon mismo yan sa kanyang pahayag ng senador. So dalawang issue pag-uusapan natin at yung isa ay itong naging pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalaw na kung saan sabi niya 90% ho na mga kongresista ay corrupt. Pero ang nakapagtataka hanggang ngayon, ni isa man, no, wala pa ho nakukulong na mga kongresista. So yun po ang ating pag-uusapan. So una, himayin muna natin. Ito hong naging pahayag ni Senator Marcoleta na kung saan sabi niya ho ay maaring sa mga susunod na araw ay siya raw po ay arestuhin na at tuluyan na pong ipakulong. Ito po ay may kaugnayan sa kinakaharap niyang kasong plunder at bribery na inihain po ng ombudsman. Ito ay 75 million pesos na kanyang natanggap bago po ang 2025 campaign period, yung sa eleksyon. Pero sabi po ni Senator Marcoleta ay wala pong siyang nilabag na batas at ito hong kasong plunder at bribery ay isang uri ng hakbang para siya po ay takutin at pigilan yung kanya mga ginagawang patuloy na pagkilos laban po dito po sa pag-iimbestiga sa flood control scandal. Pero sabi ho ni Senator Marcoleta ay hindi po siya tatahimik at hindi raw po siya titigil sa paghalukay ng katotohanan dito po sa flood control scandal na ito. Pakinggan natin mismo ang pahayag ni Senator Marcoleta. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil
hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Yan po, napakinggan niyo ho ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta at na kung saan ay talagang nagpaparamdam na ho na posibleng siya po ay arastuhin sa mga susunod na araw. At kasi ay siyempre ito po ay nakapagtataka dahil sa yung issue po ho ito ay panahon po ng kampanya. Pero napunta ho sa kasong plunder at bribery. Kasi ang alam ko ho yung pag-plunder ay ninakaw ho ito, pandarambong po ito. Na kung saan ay ninakaw ng isang opisyal ng gobyerno. Pero ito ho ay may tuturing na kumbaga sana election offense ito na may kinalaman sa kung sakasakali man kasi donasyon po ito o kontribusyon sa halalan di po ba? So yun bagamat nauna na ho siyang absuelto sa COMELEC. Di po ba? At tinerminate na po ng COMELEC yung investigasyon laban po sa mga kasi inconsistencies na statement of contributions and expenditures for yung ito nung nakaraang eleksyon. Dito ho kay yung tinatawag na SOSE. So na-resolve na ho yan, kaya lang biglang nagkaroon po ng pagbabago at yun ho ay ang ginawa ay ikinumberte naman ho sa sa kasong plunder at bribery. Ito hong kaso laban po kay Senator Rodante Marcoleta. So mga kababayan, nakakagulat lang naman kasi ito base po sa Republic Act number 7089 as amended by Republic Act number 7659, ito ano ba yung plunder? Plunder is committed when a public officer acting alone or in conspiracy with others acquires ill-gotten wealth with a total value of at least 50 million pesos. True. Ito a combination of series of overt criminal acts. Ito, halimbawa, yung sa pondo, ninakaw yung pondo, o yung misappropriating or government property, yun Tapos receiving commissions, kickbacks, o shares from government contracts or projects, at taking advantage of an official position to enrich at the government's expense. Tapos illegally acquiring public assets or funds through fraudulent schemes. So, marami ho ito. Ito yung mga elemento mga kababayan ng plunder ay kinakailangang ma-establish ng mga prosecutors ito hong kasong plunder. Ang akusado ay isang public officer at siya po ay nakipagsabuatan. So, tapos akusado ay nakakuha po ng ill-gotten wealth o illegal po na kayamanan. So, yun mga kababayan. At ang wealth ay nakuha through a combination of series of unlawful acts specified in the law. So, yun mga kababayan. At, kasi pag isang bungad, donasyon sa kampanya, paano naging plunder case, di ba? Kasi pag plunder, isalin mo sa wikang Pilipino yan, pandarambong pag nanakaw sa pondo ng bayan. Ito galing po ito sa mga pribadong individual na nag-donate po ng pera pang kampanya, pang pondo, di ba? Tulong lang ho Tapos nadamay pa nga ho yung sibilyan, di po ba? So, yun po, abangan ho natin at kung saan patutungo itong isyong ito sa kaso po ni Senator Marcoleta, bagamat sa ngayon ay yung Sandigan Bayan ay tinatigan na po yung yung kahilingan po ng ombudsman at kung saan ay yung precautionary hold departure order laban po kay Senator Marcoleta at iba pang mga nagbigay ho ng donasyon sa kanyang kampanya.
So, yun ho mga kababayan, kapag ganito, baka wala na mag-donate ng mga pribadong individual sa mga kandidato, hindi po ba? Okay, so yun po, abangan ho natin. Samantala,